So ngayon meron ng ano din, variegated nito. So ang ganda rin nun, variegated. Hi viewers, ka-planters, Whitey friends, and sa aking mga subscribers, good day and welcome back to my channel. So for today's video, ang aking ipifeature naman sa inyo guys, ang aking i-share ay itong aking mga malalash na collection dito sa aking munting hardin. Ayan, hindi man sila yung mga rare plants, ayan, mga ordinary, pero ang gaganda nila dahil malalago na sila. Ayan, so samahan nyo ako guys. Unahin ko na to guys, itong nasa loob ng bahay. So dati yung nilagay ko dito, kung napanood nyo yun guys, yung vlog ko na nagpalit ako ng indoor plants, mga indoor plants. Ang nakalagay dyan dati ay yung marble queen ko, ayan, na nakapole. So ngayon, ito namang aking homalumina na regular lang ang pinalit ko ngayon. Ayan, so ito ay matagal ng ano guys, collection ko. So 2020 yata to na collection ko. Ayan, so madami na siya dyan sa kanyang pot. And yung isang pot ko na ganito ay binigay ko sa kuya ko guys. So ito yung pinaka main niya, ito yung binili ko noon sa kanya. So medyo leggy na siya. Kung tutuusin, pwede ko nang i-cut dito kasi may mga ano na siya dito, nakalabas na yung mga ugat niya dyan. Pero hinahayan ko na lang muna. Ayan, so meron pa akong mga ano na dyan, mga natanggal na mga dumilaw ng dahon niya. So mas makapal pa sana yan. Siguro nasa 4 yata yun yung natanggal ko ng isang araw. Ayan, so ayan yung aking unang halaman na malash. And then ang pangalawa ay itong aking mycans. Ayan, so 2021 ko naman ito na collection guys. Ito ay na-swap ko sa aking kapitbahay. Ayan, so nung binigay sa akin to, nasa 3 dahon. So wala na yon yung mga 3 dati niyang dahon. So itong dahon na ito, lahat yan ay under my care na yan. So ang tagal manilaw ang mga dahon nito guys, si mycans. Kaya lang ano siya, ayaw niya ng mainit na area dyan sa labas. So mas gusto ko siyang ilagay dito sa loob dahil ang napapansin ko sa kanya kapag yun talagang naiinitan na siya ganyan, yung kanyang mga dahon ay hindi ganito, parang kukulubot yung kanyang mga dahon. Ayan, hindi ganyan ang itsura. Pero once na naibalik ko siya dito sa loob, babalik yung mga dahon niya sa ganito na itsura. So gustong gusto ko to, si mycans talaga. Ayan, na kahit sa likod ay napakaganda. Ayan, oh, napakaganda ng likod niya. So ayan, lampas na siya sa kanyang pole. And ang problema ko lang sa kanya, tumabingi na itong kanyang pole guys. Ayan, oh, tabingi. Ayan, kaya yung dalawang ano ko, pole ko dito na pinagapangan ko kay yung aking Veru and yung aking Melano ay pinalagyan ko sa asawa ko ng ano guys, yung alambre ba, para hindi siya tatabingi kalaunan, parang ganito.
ang nangyari kay Mycans. Ayaw ko naman na siyang galawin. So, kung ano na lang yung nilalagay ko guys sa kanya. Ito, nilagyan ko siya ng ano dito, stick. Kaya lang hindi niya kaya. Hindi niya kayang ituwid ba yung pole. So, ganyan na lang. Ayan. Ayaw ko na siyang galawin. Baka mamaya magtampo siya. Eh, napaka-lush na niya. Ayan. So, yan yung aking pangalawang halaman na malash na. Mas maganda nga sana kung ano wala ka na makitang space dyan. Talagang halos talagang dahon na yan. Yung hindi na makikita yung kanyang pole. Pero sa akin nakikita pa yung pole niya. Ayan. Pero at least malash na rin. Ayan. And then ito pa guys yung aking isang malash na rin na halaman. Ito, so ito yung kailan ko lang na i-feature sa inyo about sa aking mga silvery or may mga silver sa kanilang mga dahon. So ito ay propagation ko na lang to guys, dahil yung kanyang mother plant ay naipahingi ko na sa aking kaibigan last year. So ito ay December ko siya na propagate. And tignan nyo naman, ang dami na niya. And ayan, tinanggalan ko lang siya noong kailan ba yon? Siguro nasa 2 weeks, more than 2 weeks na. Ayan, dahil nga hindi maganda yung mga latest niyang nilalabas. So tinanggal ko, and ayan, may kapalit agad. So ito yung maganda dito sa Syngonium na to, dahil madali lang siyang mag-produce ng dahon. So ayan, mag-iisang taon siya ngayong December, pero ayan, ang dami na niya. And ayan na yung kanyang ito na yung nakuha ko sa kanya. Ayan, and even ito ay meron na rin agad ayan, mga bagong dahon na nilalabas. And even dyan, ayan, meron din dyan. So ganun lang siya kadali magbigay ng dahon. And yan, meron pang isa dyan na palabas dito sa dahon na to. Yan, kahit hindi mo malagyan ng fertilizer itong mga ito na halaman, ay madali silang mag-produce ng dahon. Ayan, katulad din yung Mycans and yung si Humalomina. Ganon din. Hindi ko sila nilalagyan ng fertilizer guys. Ayan, so basta nadidiligan lang sila ng nauulanan sila, ayan, okay sila. Ayan, madali silang lumago. Ayan, so sa mga mga plant beginners dyan, ito yung isang magandang i-collect nyo din kung wala pa sa inyo to guys. Ayan, si Wendlandy ay yan. And ang susunod ay itong aking Forever Rich, isang Forever Rich variety. Yan. So ito nung binigay sa akin last year ay parang nasa lang, 3 dahon na hindi pa gaanong kalakihan. Ganito yung dahon niya, ganito ang size ng dahon niya. So ngayon ang dami na niya. Ayan, ayan. So ayan, nakalabas yung laman niya guys. Ayan, nakalabas. So ganyan yung laman niya. Ayan, ang aking variegated na Forever Rich. Ang tataba ng kanyang mga dahon. Ayan, may mga variegation siya. Ayan. And then ito rin ang ating mga burl marks. So ito yung aking regular na burl marks. Ayan. So talagang madaling lumago ito, si burl marks. May mga natanggal na ako dyan sa kanya na mga pangit na dahon. And ayan, may kapalit agad guys na mga dahon dyan. Ayan. And of course, itong variegated naman na burl marks. Ayan. Although, mas madami yung mga nilalabas niyang mga green lang. Pero at least may nilalabas pa rin naman siyang guys, variegated. Actually, meron na siyang dyan eh. May nakita na akong
isang palabas na naman dyan na variegated na dahon niya. Ayan. So, ito ay nung nabili ko last year, September, ay nasa 3 dahon lang guys. So, ayan, tignan nyo naman ngayon. So, madaling dumami talaga ito na variety ng philodendron natin. Ito, once ko lang siya nalagyan ng fertilizer. Ayan, nung kabibili ko lang sa kanya. So, hindi ko na siya nasundan lagyan. Ayan. And ito rin ang aking si Walichi ay camouflage. Ayan. So, ito lang yung regular. So, ngayon meron ng ano din, variegated nito. So, ang ganda rin nun, variegated. Pero, kahit hindi naman siya variegated, ayan, napakaganda niya. Dahil nga, napaka-lush na niya. And ilang puno na to guys. Ito nandito. And meron na akong nakitang flower sa kanya eh. Ayan o, may flower na siya. Ayan. So, ito madaling mag-produce din ng dahon. So, ito na lang yung anak guys. Yung, yung mother plant niya ay namatay kailan lang. Ayan. So, ito na yung mother plant ko ngayon. Dahil, ayan, namulaklak na nga siya. Ayan. And, tinanggalan ko pa siya ng mga nanilaw na dahon ng isang araw. Ayan o. Kahit ito medyo nanilaw na. Pero, yan muna siya. So, ito, ang gusto naman itong Walichi ay sa ano lang siya, sa lilim lang talaga. Ayaw din niya ng mainit dahil magdudroopy itong mga dahon niya. And, gustong gusto niya ng nadidiligan guys. Ayaw niya ng natutuyuan. Ayan, so yan yung aking observation sa kanya. So, ayan. Ang ganda niyang tignan. Ang dami na niya. Ayan. So, ito ay nahingi ko lang sa pinsan ko last year. Ayan. Mga November ko yata ito nahingi. Ayan. Ito rin ang aking Brazil. Ayan. Na ito ay tinanim ko nung January ata to. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan. So, ayan. Ilang ilang puno yung nilagay ko sa kanya dyan, pero talagang madali siyang mag produce ng dahon. Ayan, kahit ka-unfurl pa lang nung isa ay meron na agad, kaya madali niyang mapuno yung kanyang pole. So, napakaganda na niyang tignan, kaya gustong gusto ko rin siyang nilalagay dyan sa loob ng bahay as indoor plant. Ayan. And of course, itong aking marble queen. Ayan. Na ang dami na rin niya dyan sa kanyang pole. Dito lang medyo kalbo dito kasi nanilaw na yung mga dahon niya dyan. Pero, ang kagandahan naman ay napalitan naman guys yung mga nalagas na dahon niya. So, ito na yung mga nilabas niya. Ayan. And, ayan, dito sa banda rito, bandang taas na, mas malalaki yung mga dahon niya. So, ito rin yung magandang alagaan. So, ito ay isang oldest collection na dito sa aking munting hardin. Ayan, halaman pa yan ng aking nanay guys, na nabubuhay pa siya. Ayan. So, talagang hindi ko siya winawala. Talagang kinikip ko itong halaman na to dahil nga halaman yan ng nanay ko, ang original plantita. Yan. So yan yung mga halaman niya noon, mga bougainvilleas, ganyan, spider plant. Yan ang mga ano niya dito, mga halaman niya sa munting hardin noon, mga snake plants. Ayan. Hindi ba guys? So ito magandang alagaan din guys. Yan. Lalo na sa mga beginner. Ayan. Kung gusto nyong mag-alaga ng madaling lumago, ito yung isa nyong alagaan. Si Marble Queen na photos. Yan. And ito pa, ang dali ding mag-lash itong ganito.
Si Curly. Ewan ko kung ano din siya guys. Variety din siya ng Devil's Backbone. Ayan. So, madali ding lumago ito. Ayan. So, napakalash na niya. Nakakalimutan ko ngang lagyan pa siya ng ano, dagdagan ng lupa. Pero, ayan, malago pa rin siya. Ayan, kung ano nga yung mga hindi mo masyadong inaalagaan. Ayan. Sila yung mga malalago. Tama yun talaga. Hindi mo masyadong pinapansin, sila yung mga mas lumalago. Yan. Ito rin. Mga hindi alagain na mga halaman. Ayan. Si Golden Photos. Ayan. And then, ito, yung aking green dragon na napahingi lang sa akin. So, noon, nagawan ko siya ng vlog na, kasi nung napahingi sa akin to, mag-isang dahon lang siya, na ganito kalaki, yung dahon niya. So, ang tagal niyang nag-produce ng dahon. Guys, ilang months na siya sa akin, pero wala akong makitang maibigay na panibagong dahon. So, nung mabanggit ko sa nagpahingi sa akin na kapitbahay ng tagal mag-produce ng dahon, binigyan niya ako ulit. So, mula naman nung naisama ko na itong binigay sa akin na 2 leaf yata to nung binigay sa akin. So, ayan, na siya, nakabuelo na siyang magkadahon guys. So, ito yun. Kailang maliliit yung mga dahon niya. So, okay lang naman. Ayan. So, at least, ayan, malash na siya. Ayan. Nakakatuwa. And ito rin, yung aking silver violin, guys. Ang dali din niyang mag-lash. Naka-lash, ayan. So, nung March ko lang to nabili. Nasa 3 dahon siya noon na medyo maliliit pa. Ayan, so ngayon, ayan na. Ang dami na niya dyan sa kanyang pole, kaya lang niya, ayan, tabingi, parang kay Mycans, tabingi rin siya guys. Ayan, so hindi ko pa yan nalagyan ng ng fertilizer guys, pero ayan, tignan nyo, ang lago niya, napakalash na niya. And then, ito yung last guys. Itong mga episya natin. Ayan. So, ito ay nireplant ko nung August. Ayan. So, hindi pa ganyan kalalaki yung mga dahon niya. So, ayan. After 2 months, ayan na yung kanyang mga dahon guys. Ang lalaki na. And ayan o. Meron na namang mga maliliit dyan. Ayan. So, mabilis lang lumago itong mga episya natin. May mga mga ibang varieties na hindi sila ganon kabilis dumami. Ayan. Katulad nung aking isang variety dito. So, ipakita ko siya guys. Ito, yung aking Choco Brown Soldier. Ewan ko lang kung tama yung ID niya, guys. Ayan. Please comment na lang kung tama ba yung ID ko sa kanya. Ayan, itong variety na to. Hindi ganun siya kabilis dumami. Pero meron na akong nakuha sa kanya na isang runner. Ayan, pero yun na nga, yung sabi ko, hindi siya ganon kabilis dumami kasi last year ko pa ito nahingi, August. Pero ayan, yan pa rin yung dahon niya. Pero malalaki guys yung kanyang dinadahon. Ayan, mga dahon niya. Ayan, si Choco Brown Soldier. So, siya naman yung nilagay ko dito sa loob ngayon ng bahay. So,
Kaya talagang ayaw ko ding mawala to na variety ko ng epicea guys. Simple man yung kanyang dahon. Ayan. Pero napakaganda ng bulaklak niya. So ito yung yellow ang bulaklak. Ayan. Nakalimutan ko na kung anong pangalan nito na variety ng epicea. So, ayan guys, yung aking na-share ngayong araw. I hope ay nagustuhan nyo. And kung bago ka lang dito sa aking munting channel, please like and subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated every time na may bago akong upload. Thank you for watching. Always stay safe at God bless sa ating lahat. See you next time guys. Bye!